Hindi nakatakas si Kim Chu sa pangaasar ng kanyang mga katrabaho po. Bago ko po umpisa ng aking update, gusto ko lamang po batiin muna kayo ng isang magandang hapon, tanghali at gabi po sa ating lahat. Lalong-lalo na sa ating mga subscribers, sa mga sumusuporta sa akin, sa mga fans ko po. At di lamang po yan sa mga nag-a-update po palagi sa akin. Maraming salamat po. Okay, alright. Umpisahan na po natin ang update sa Kim Pao sa ngayon. Ayon sa aking source po ay tila binuking ang mga kasama ni Kim Chu sa Showtime si Kim Chu dahil po sa kanyang relasyon, kung ano talaga yung kanyang status. Sabi naman ni Ogie, ano na talaga ang yung katotohanan sa relasyon at buhay-buhay ng ngiti mo ngayon, Kim? Yun po yung tanong ni Ogie Diaz kay Kim Chu. Tapos ang sagot naman ni Kim Chu ay ganun talaga pag may love life na, nabubuhay ka araw-araw at sumasaya ka araw-araw. Tingnan mo sa ngayon ang blooming ko, kuya. Kaya wala na tayong masasabi diyan kundi masaya ako sa ngayon na nagkaroon ako ng love life na ulit. Yun po yung sabi ni Kim na pa-joke kay Ogie Alcacid, na kung saan po si Ogie ay kasama po niya sa Showtime. Kaya si Piolo Pascual po ay tumawa ng malakas at sabay tapik kay Kim nang sabi po niya, "Keep up the good work, Kim." Yun po yung sabi ni Piolo Pascual. Kung saan po ay nakay Kim po ang simpatya simula nung nag-break up po sila ni Zian Lim. Hindi kasi, ang para sa akin lang po ayon sa aking source po, yung kasama. Ang source ko po kasi ay napaka-legit po. Ayaw niya kasing sabihin kung anong pangalan niya eh. Kaso nga lang kasi, yung source ko, ayaw niya sabihin kung anong pangalan niya at ayaw niyang pinapasabi din kung ano yung pangalan niya sa vlog ko. Kasi mahirap na po, alam naman natin yan. Ang sabi kasi ng source ko, private daw na kinausap si Kim dahil nga po kabanding niya sila Piolo Pascual at lalong-lalo na po si Ogie Alcacid. Si Ogie kasi po ay kasama niya sa Showtime na parehas po sila na host po dun. May mga panahon po kasi na nag-usap-usap sila ba na pa-joke ba? Yung parang mabuking talaga si Kim at aamin na talaga. Yun po yung nakuha si Kim sa pa-joke na salita at sinugot naman ni Kim yun ng pa-joke din na salita. Which is kung ano yung sinabi ni Kim na pa-joke, para sa akin is totoo po yun eh. Parang nakikita naman natin na kahit pa-joke yung sagot ni Kim, di ba? Pero nakikita naman natin sa mga pelikula ni Kim, sa mga improvement po niya, at sa mga drama na ginagampanan niya po. Sa pag-host din niya ng everyday sa Showtime po, nagbibigay si Kim ng saya. At iyon po yung saya na yun, nakikita po natin kay Kim sa ngayon. At walang ibang nagbibigay sa kanya ng saya, kundi po si Paolo Avellino. Hindi man mabanggit ni Kim na si Paolo Avellino po yung nagbibigay sa kanya ng saya, ngiti, at blooming. Pero alam naman natin na netizen, mga fans ni Kim, kasi pag ikaw ay sumusubaybay sa isang tao, malalaman mo din. Nakikita mo din kung ano yung mga kaibahan niya ngayon at kaibahan niya noon, di ba po ba? Kaya sa mga fans po dyan ng Kim Pao, patuloy po natin silang subaybayan dahil nga po wala din ang Kim Pao kung wala po tayong mga fans niya. Hindi din po nabubuang ang Kim Pao kung wala din po tayo, di pa po ba? Kaya nga po nung natanong si Kim ng ganon, sobrang tuwa ni Piolo Pascual kasi akala ko hindi ka sasagot kasi napaka-personal na yung tanong, sabi pa ni Piolo Pascual sa kanya. Sagot naman ni Kim, okay lang po yun kuya, basta importante masaya tayo ngayon, sabi po ni Kim. Alam niyo po, may mga time kasi po na may mga time po na tinatanong si Kim about kay Zian Lim, yung ex niya po, kung saan po ay
kapag tinatanong si Kim about kay Zian Lim, hindi po siya nagsasalita. Pero may one time na nagsabi na din si Kim, nagsalita na din siya. Pero hindi yun sinapubliko po ha. Yun sa mga kaibigan niya sa showbiz, yun po yung time na tinanong siya kung ano talaga yung reason out, kung ano talaga yung issue, bakit naghiwalay sila ni Zian Lim. Yun talaga yung tanong sa kanya. Pero it's not in a public. Sinagot lang niya yun sa mga tao na yung malapit lang po sa kanya. At yung malapit naman sa mga tao na yun ay, ayon din sa aking source po, ay para daw maiklaro yung pangalan ni Kim sa mga interview ni Zian Lim. Kaya po nagsilabasan yun, mga issue na yun. Sa akin po, ayon sa aking source po ay, ang sabi po niya, noong 8 years pa lang daw sila ni Zian Lim. Di ba si Zian Lim po nag-aaral kumukuha ng unit na pang-direktor. At nagfi-filming pa din si Zian Lim eh. May gusto daw niya kasi maging author at saka director. Parang sa showbiz po, parang si style lang ni Coco Martin. Ganun yung gusto niya. Director, manager, ganun po yung... Opo, yun po yung, di ba yun yung tinatarget ni Zian Lim noon na gusto niyang maging director at saka gusto niya maging manager din at gusto din niyang gumawa ng sarili niyang pelikula at sarili niyang pangalan sa showbiz po. Kaya nag-aral po si Zian Lim. May mga time din pala na si Kim Chiu ay nasa mga mall tour o mga po niya, nasa abroad or mga gumagawa siya ng shooting sa kanyang drama po ay siyempre yung oras po nila ni Zian Lim ay magkaiba na, di ba po ba? Hindi masyadong nabomonitor ni Kim Chiu si Zian Lim na ang alam po ni Kim Chiu ay gumagawa lang si Zian Lim at nag-aaral lang siya na maayos. Hindi inisip ni Kim Chiu na may namamagitan na pala, may something or smell fishy na pala si Zian Lim. Ngayon, ang alam kasi ni Kim Chiu ay okay lang silang dalawa. Tapos patuloy na lumalaki yung shooting. Patuloy na lumalaki at walang oras si Kim Chiu kay Zian Lim. At dahil po sa dami ng project ni Kim Chiu na ginagawa. At iyon yung nataon po sa yung ang huli kasing project nila Kim Chiu at saka si Zian Lim is yung Mr. Right po eh. Yun po yung huli. Yun na yung huling project at yun na din yung huli nilang okay na hindi mo na maintindihan. Sa kabilang dako po tayo, nung nag-aaral si Zian Lim ng bilang manager at director po sa ibang bansa, kumuha ng unit, dun na po niya nakilala si Iris Lee. Yun po. Si Iris Lee po ay isang director din ng isang shooting ng drama. Gumagawa din siya ng sarili niyang drama. Tapos manager din po siya at author din po siya. Sa mga yun po ay hindi naman lingit sa kaalaman ng mga ibang tao na nagsama sila Zian Lim at saka si Iris Lee sa isang pelikula at sila po yung nag-director po doon. Sila po yung nag-direct doon sa isang pelikula na yun. At yun na po yung nag-start ang kanilang sekretong relasyon. Yun po nag-start. Alam naman ni Iris Lee na may girlfriend na si Zian Lim dahil alam niya naman na nung nakilala niya naman si Zian Lim, kasama naman ni Zian Lim si Kim Chiu at nakikita niya naman sa mga showbiz. At ang sagot naman ni Iris dun ay parang magkaibigan lang daw sila. Iyon yung unang patikim na parang there's something fishy na sa kanila. Yun yung unang naramdaman ni Kim Chiu. Sunod na naman na project, nagsama na naman sila Zian Lim at Iris na naman, nag-direct na naman sila ng isang project. Tapos yung project na yun ay sa ibang bansa po naganap. At si Kim Chiu po ay nasa Pilipinas. Ang alam lang ni Kim Chiu po ay nagtatrabaho si Zian Lim ng maayos. Kaya po
Every time lang na nagmamonitor si Kim Chiu, tinatanong lang po si Yan Lim kung okay lang. Okay lang daw si Yan Lim. Which is may ginagawa na palang kababalaghan si Yan Lim kay Kim Chiu. Matagal ang shooting ni si Yan Lim dun sa abroad, kasama niya po si Iris Lim, mga 3 months po ata yun yung shooting po na ganon. Syempre si Kim Chiu naman sobrang busy, hindi man naisip ni Kim Chiu na gagawa si Yan Lim na kababalaghan kasi nga po umabot po sila ng 12 years. Isipin mo po yung 12 years, yung mag-isip ka pa ba ng masama, di ba po ba? Yun na yung start. At nung matagal sila sa abroad, mag 3 months, syempre nandun na tayo sa mga development process, nandun na tayo sa mga yung nakadevelopan sila dahil sila lang magkasama, nandun na lahat yung mga klase ng ingredients na starting and going, and let them know each other ba na tinatawag natin, parang starting of love, yun for short po. Nung matagal na sila doon at nung pagbalik na ni si Yan Lim dito doon sa Pilipinas, nagtaka na lang si Kim Chiu kasi medyo umiba si Yan Lim sa kanya. Medyo halos nakaramdam na si Kim Chiu noon. May something nakakaiba na kay si Yan Lim. Tinanong siya ni Kim Chiu about kumusta naman yung ginagawa nilang project ba, yung ginagawa nilang drama, yung istorya ba. Sabi lang naman ni Kim Chiu sa kanya, I feel comfortable with Iris Lim. Yun daw yung sabi ni si Yan Lim sa kanya. So parang syempre, girlfriend mo yung nagtanong sa'yo, tapos yun yung sagot mo na I feel comfortable with Iris Lim. Ang parang napaka offensive naman yung sinabi ni si Yan Lim kay Kim Chiu na yun. Di pa po, kung ako lang halimbawa lang kung ganun yung tanong sa akin ng girlfriend ko, tapos tanungin ka, tapos yun yung isasagot mo. Siyempre, nasa malayo kayo long distance ba, busy kayo sa trabaho. At hindi naman siguro karapat-dapat na sagutin mo ng I feel comfortable with Iris Lim. Di ba po ba? Parang masyadong masakit yun sa tenga kung tutusin natin. Nung sinabi daw ni si Yan Lim ng ganon, siyempre si Kim Chiu naman, hindi naman pinahalata na medyo nakahalata na siya. Inayos niya na lang yung, parang inibahan na lang daw niya ang usapan para hindi nahahaba yung usapan nila na gano'n na napaka-offensive na ni si Yan Lim. Hanggang po sa 2 weeks lang si Yan Lim sa Maynila, bihira na lang daw to nagte-text kay Kim Chiu. Kasi ang palagi daw niya sinasabi, I'm too busy, mahirap mag-direct ng isang project kasi hindi natin alam kung saan patutunguhan tong pagdidirect ko kasi ang daming anggulong ina-add sa drama. Yun daw yung sabi ni si Yan Lim kay Kim Chiu. Siyempre of course, naintindihan naman ni Kim Chiu yung kasi isa naman si Kim Chiu na nagsushooting, 'di ba? Isa siya din na artista. Kaya naintindihan niya. Pagdating ng 1 week ata, parang ganun daw. Pagdating ng 1 week ata, parang ganun. Parang nakaramdam na si Kim Chiu kasi, 'di ba, hindi naman sila nagli-live-in, pero may apartment si Kim Chiu, may sarili siyang apartment. Kung pumupunta daw dun si Yan Lim sa apartment ni Kim Chiu, parang twice a week, parang ganun ba, or nagbabanding sila ng 1 week, parang ganun. Kaso nga lang, nung galing daw siya sa ibang bansa at pagbalik niya, parang wala na daw siyang gana kay Kim Chiu. Tapos, ang mga damit daw ni si Yan Lim is parang kakaiba na daw yung inaarte niya, yung action niya. Talagang mahalata mo na there's something wrong na. Ngayon, nung nakalata na daw si Kim Chiu, tinanong daw siya ng personal, can we talk? Sabi daw niya. Punta tayo at kakain tayo ng restaurant, sabi daw niya. Ayun, kumain sila at yun yung nakita nila na spotted sila sa restaurant. Yun na yung huli nilang nag-usap. Tapos, sinabi daw ni Kim Chiu sa kanya na may another project ako, yun po ay linlang at ganito ang eksena, ganito, ganyan. May mga kissing scene. Nagalit daw si Yan Lim. Ang sabi daw niya,
Kapag tumanggap ka ng project, ayaw kong may kissing scene. Yun daw yung sabi ni si Yan Lim. Ang sabi naman daw ni Kim Chiu, ayun nga, may kissing scene ngayon. Alangan naman na hindi ko tatanggapin. Malaki-laki din yung bigay. Siyempre, project yun eh. Alam naman natin sa ngayon na pag ikaw ay umuusok sa karir mo, automatic, i-grab the opportunities. I-grab mo yung oportunidad. Kasi nga po, pag umuusok na yan, alangan naman na patayin mo yung apoy, di ba? Kung yung pag-usok naman ng apoy is maganda naman ang kinakalabasan. Kaya, itong sisiyan niyo kasi very sensitive siya. Alam naman natin mga ibang lahi, pagdating sa mga ganyan ba na lahi, ayaw nila yung may nakikita silang kissing scene, mga, kumbaga, very sensitive sa kanila. Ayaw nila yung ganon. Siyempre, parehas sila pero hindi siguro maintindihan ni si Yan Lim yun dahil nga po, may lahing Pinoy po si Kim Chiu Hindi lamang po buo na ganon. Kapag karir ang pinag-uusapan, of course, alangan naman na ayaw ko sabihin mo kung malaki naman ang kita. Di pa po ba? In-explain daw sa kanya ni Kim Chiu na ganito lahat yung mga part ng linlang na baka sakaling magtaka si Yan Lim kung bakit gano'n yung eksena. Sabi daw ni Yan Lim sa kanya, i-drop mo yung linlang na yan. Kung gusto mo, kung ayaw mo, ako mawawala sa'yo. Ayun na, dati na palang hinamon siya ni Yan Lim about sa breakup nung bago pa lang mag-start yung linlang. Yun pala yung dahilan. Nung hindi nakinig si Kim hindi nakinig si Kim. Kasi alam naman ni Kim na there's something wrong na kay si Yan Lim pero ayaw lang kasi ni si Yan Lim na umamin. Nakita kasi yun ni Kim sa mga lahat ng galaw niya at spotted din sila si Yan Lim at Iris sa isang hotel. Pero yung picture na inispread nila noon ay agad binara ni si Yan Lim sa interview kay Boy Abunda noon. Hindi niya inamin talaga. Parang si Kim Chiu pa nga yung napahiya Parang si Kim Chiu pa nga yung pinagsabihan na parang gumagawa daw lang ng issue dahil galit, parang ganon. Dahil nga daw sa long distance sila na relasyon, parang ganon yung sinabi ni si Yan Lim ba. Tapos, pagkatapos yun 'di ba? Hindi sumagot si Kim Chiu pero tinanggap niya na yung project at nakapagpirma na siya doon sa project na yun. Bago nag-start yung linlang, doon na rin umalis si Yan Lim papuntang Thailand at ayun na yung nagmotor-motor siya at dinilit niya na rin yung mga picture nila ni Kim Chiu. Yun yung totoo talaga dun. Yun yung talagang reason kung bakit naghiwalay sila Kim Chiu at si Yan Lim. Kumbaga po, nauna po si Yan Lim na nagloko. At hindi naman nagloko si Kim Chiu kung tutusin natin dahil nga po, priority ni Kim Chiu ang kanyang karir. Siyempre, siyempre ang pag-ibig naman po kung talaga makapaghintayan, andyan lang talaga yan. Pero yung career po, hindi natin once in a blue moon lang po yung bumabagsak sa atin na blessing. Kaya you must be earned, you need to be grab. Kailangan mo talagang i-grab. Kasi ito yung kasabihan natin blessing not once only in our life. Kaya po pag may blessing sa atin, i-grab natin. Wag po natin papetiks-petiks yan. Minsan lang po dumating ang blessing sa ating buhay. Kaya yun po yung inisip ni Kim Chiu. Ayun po, 'di ba? Nag-break na sila, dinilit lahat ni Chiyan sa galit niya kay Kim Chiu, lahat ng vlog nila, lahat ng picture nila, memories nila, dinilit niya lahat sa kanyang IG post. Lahat pa Facebook po. Dahil dun sa dinilit niya ay nag-caption naman tong si Sian na parang alone, parang gano'n. Kasi wala na ba sila ba? Parang alam mo kung saan nalaman ng mga netizen na wala na sila dahil dun sa IG ni Sian din na dinilit niya lahat. Hinilit niya lahat yung mga picture nila. At iyon na po yung katunayan na talagang confirm na wala na sila ni Kim Chiu. Yun yung katotohanan. And this is all for today.
And thank you for watching. Isang like and isang subscribe lang po. Okay na ako dun at maraming salamat po. Update po tayo by the next day. Pakisubaybayan na lang po ang aking vlog at maraming salamat po. Ingat po tayo palagi at sana po gabayan po tayo ng ating mahal gabayan po tayo ng Panginoon sa pang-araw-araw po natin. Salamat at ingat po. God bless.